Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Komentaryon lang po natin itong mga kapalpakan ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Pakinggan lang po muna natin ang una niyang kapalpakan tungkol doon sa flood control na binaha yung Bicol, mga kababayan. Got a call from Congressman El Rey. Out of 600 barangays in Naga, 300 are fully submerged. 1,000 fully submerged. Unpassable by cars, and they are in urgent need of rubber boats and 6x6 trucks to evacuate people. And it's just beginning. So Well, for them, in Kamsur, medyo Paalis na. Medyo Yes, sir. na. Pero So- for the rest of Luzon, yes, it's not yet even quite begun yet. that's right. So sila yung nauna. In his words, sir, they're in desperate need. Hindi daw kaya ng local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Yan ang kapalpakan ng ating presidente. Siya ang presidente, ang dami niya nang kinausap, magtatanong pa siya, ano daw ang gagawin niya, mga kababayan? Di ba po? Talagang panahon na po talaga siguro ito para bumaba na ito sa pwesto. Ituloy po, isa pa, meron pang isa, mga kababayan. Pakinggan po natin itong talumpati na ito, mga kababayan, na doon naman pong talumpati niya doon sa Cebu, sa Masbate, mga kababayan. Nakaraan ng bagyo, hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo, tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung Tama yung presidente na ito. 6 days siya bago pumunta ng Masbate pagkatapos ng bagyong Umpong. Hindi pa niya alam nung 31 ng panahon na ito, kahapon, nagkalindol na kagabi sa Cebu. Hindi pa alam, yata. Ito talaga si BBM, wala talaga ito sa sarili, mga kababayan. Lutang na lutang po ito. Ito pa, isa pang kapalpakan ni BBM, mga kababayan. Ito. Pakinggan po natin itong talumpati niya man sa New York na tumulo pa ang kanyang siya. Puro kahihiyan po ang ginagawa sa atin ito, mga We kababayan. gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress. The nation's progress, the status of its women. We Kaya mga kababayan, kung isipin mo, nagtalumpati siya doon sa harap ng UN, tumutulo ang sipon, ang puro kahiyan po ang ginagawa sa atin ito, mga kababayan. BBM, ano pa ba? Kaya pa ba? O ano? Maawa ka naman sa taong bayan. Puro kahiyan yung ginagawa mo. Wala ka pang may dulot na masama, tama dito sa bayan nating ito. Ito pa ang kapalpakan niya, mga kababayan. Pakinggan po natin ito. kayo ang yun ang sinasabi ko, kayo ang gumagawa ng tunay-tuniladang pansit para Ito mga kababayan, ang kausap niya rito, mga teacher, mga kababayan. Ang inaano ng mga teacher, mga estudyante, mga kabataan, itong sinasabi nito, tulit-tuniladang pansit ang ginagawa ng mga teacher. Tuloy lang natin siya, mga kababayan. Wala po talaga sa hulog ang utok nito. Saan ka makakita? sa mga mabisita. Bisita? Kayo yung mga nasusugatan na yung mga daliri sa kakatamtax doon sa mga tablecloth para may magandang uupuan ng ating mga bisita. Tama, pinagtatawanan na siya ng mga teacher, oh. Teacher yung kausap niya, mga kababayan. Teacher Nagbabubuo magluluto. ng mga program na pagka merong may graduation, kayo rin ang gagawa. Tangina mo, BBM, para kang gago. Pinagtatawanan na siya ng kanya mga teacher kaharap niya. Ano, tuloy-tuloy lang na magluluto ang teacher ng ano. Nagtuturo ng mga bata yan, Mr. President. Ano ka ba? Pinairan mo talagang katangahan mo o no, lasing ka ba niyan o ano? Kung ano ba kasing hinihit mo diyan sa palasyo, ma? O ito, pakinggan naman po natin itong isa, mga kababayan. Ito namang ano ni BBM na ano. Ito isa. Ito. Ito naman yung report ng US na di umano ang akala ni BBM tapos na, mga kababayan. Tuloy lang natin ito, mga kababayan. Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran. Ito, mga kababayan, ang sinasabi po nitong spokesperson ng Amerika na hindi po talaga sila makipag-negotiate. Ganon din po ang Iran. Pero sinasabi ni BBM na ano daw po, na matatapos na daw po ang gera doon sa Iran at Iraq.
Pakinggan lang po natin ito mga kababayan. Ito po kasi yun eh. Bali, natapos po. Ito po. The things are beginning to open up, Yan. and although we cannot be assured right now of the supply, Yan sinasabi niya nito, magbubukas na daw po yung ilog doon sa Hormuz. Nga pinaano ni ano. Within 45 days, meron pa tayong stock at may darating tayo. Pero sinasabi nung Amerika na hindi pa tapos, hindi pa magbubukas yan. Kahit dadalhin pa natin ang giyera, ang impyerno sa Iran. Yan ang sinasabi ng Amerika, mga kababayan. Pero ito, si BBM, sinasabi niya na doon na tapos na daw po ang ano. Pakinggan lang po natin sa umpisa, mga kababayan, sinasabi niya rito. sufficient to say that the things are beginning to open up, Isipin and mo, although we cannot hindi be po assured. natin, ang inisinasabi niya, nag-umpisa na daw magbukas ang mga doon sa Iran, yung Hormuz, doon sa dinadaanan ng mga barko ng mga langis, doon sa Iran, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi po ng Amerika, hindi pa tapos yan. Marahaba pa itong labanan na ito, mga kababayan. Hindi po ganun kadali ang mag-ano ng gera. Magtapos. Kasi nga, magpadala na nga po si Donald Trump ng mga land, ng mga sundalo doon na kasi parang ubos na po yata ang missile ng Amerika. Kagigera sa Iran, mga kababayan. Asa sobrang talino po kasi ng Iran, ang kanilang ginagamit, drone lang namumurahin. Tapos ang ginagamit ng Amerika na halagang $20,000 ang ginagamit ng Iran na drone. Pero ang ginagamit ng Amerika na missile is worth of $2 million. Di luging-lugi po ang Amerika sa labanang yan, mga kababayan. Yung pa lang ang ginagamit ng Iran dyan. Ngayon, sinasabi na ni BBM na tapos, nag-umpisa na daw mag-open ang daanan ng mga langis papunta sa mga iba't ibang bansa. Pero sinasabi naman nito ng Amerika na hindi pa tapos yan. Marami pa tayong dadaanan. Ituloy lang po natin ito si BBM, mga kakababayan. Right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one. Hindi ko lang po alam kung ito ba si BBM, alam ba talaga ang nangyayari sa ibang bansa? Kasi kung pakinggan nyo po itong spokesperson ng Amerika, iba po ang sinasabi nito, mga kababayan. Pakinggan lang po natin yung spokesperson na ito, mga kababayan. One should not miscalculate again. It's that same carrot and stick approach. Peace if Iran comes to the table, escalation if it does not. A job less than being the head of Iran. I don't want it. If Trump wants a deal, that is a remarkable way to ask for one. So he says, no one has seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. Who is going to tell him? It didn't stop there though. The White House issued a warning yesterday. It said Trump is prepared to unleash hell if Tehran did not agree to American demands. Sipin mo? But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Isipin mo, bubuksan na ni Donald Trump ang impyerno, mga kababayan, sa Iran, mga kababayan. Tapos sinasabi ng ating presidente na nag-umpisa na magbubukas. Ito ba si BBM talagang alam niya ang nangyayari sa ating bayan, mga kababayan, sa paligid ng iba't ibang bayan? Kasi sumagot din po ang Iran dito. Ang sinagot ng Iran dito, hindi kami papayag sa gusto ng Amerika. Kasi alam naman po natin ang gusto ng Amerika, kontrolin ang langis doon sa Iran, mga kababayan.
Gusto nila sila ang magkokontrol ng langis doon sa amin. Siyempre, hindi po papayag kaagad-agad ang Iran dyan. Kasi kanila yun eh. Bayan nila yun. At taga saan ba ang Amerika? May sarili silang bayan. Tapos ikaw kukontrolin mo ang isang bansa. Hindi po talaga. Magulo po ito mga kababayan. At nagbanta na po si Donald Trump na dadalhin niya ang impyerno doon sa Iran, mga kababayan. Yan po nakakalungkot dito, mga kababayan. Nakakalungkot man, pero wala tayong magagawa talaga. Talagang tayo ang apektado nitong may hirap na bayan na katulad ng Pilipinas na walang pinagkukunang gasolina at sinusubukan na ngayon ni BBM na makipag-usap sa China kasi magkaroon sila ng joint exploration dyan sa West Philippine Sea. Samantala kung paano niya gaguhin ang China noong mga panahon dahil sa kagagawa ni Tariela, sa tingin mo kaya mapapapayag agad si China na magbigay ng gasolina rito? Dumaan na po sa atin ito. Sino bang unang tumulong sa atin noong panahon ng pandemic na nagbigay sa atin ng bakuna? Hindi ba China? Tapos ang ginagawa ng gobyernong ito ni BBM, inaaway ang China. Kapitbahay natin, yan ang big brother natin, mga kababayan. Kumbaga bakit ba tayo makikipagkasundo sa Amerika? Eh napakalayo ng Amerika. Ang China, dito lang yan sa ASEAN. Yan ang big brother natin. Yan ang pinakamakapangyarihang bansa sa Asia. Tapos gusto mo awayin, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot lang po, mga kababayan. Pakinggan naman po natin itong ni BP Sara, mga kababayan, tungkol dun sa berde naman ni PRRD, mga kababayan. Kasi nga po, ngayong araw na to, March 28, berde po ni PRRD, mga kababayan. At nagkaroon po yata ng isang si BP Sara. Pakinggan lang po natin ito, mga kababayan. Happy birthday po, Pangulong Duterte. Ingat po kayo dyan sa Nedala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag maayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Today, we celebrate the birthday of my father, our former President Rodrigo Roa Duterte. To all the parallel support groups, volunteers, and the millions of Filipinos here and abroad who organized celebrations to honor him, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at katapatan. Your loyalty to him is a testament to a leadership that truly prioritized the safety and dignity of every Filipino family. But as we celebrate, we also stand firm. The defense of his rights is a defense of our national sovereignty. We must remain vigilant against the weaponization of the law and the unconstitutional intrusion of foreign bodies that seek to bypass our own courts. Our justice system must remain independent, serving only the mandate of the Filipino people and never the interests of foreign powers. To the Filipino people, thank you for being our strength. Through the storms and challenges, your resilience remains our inspiration. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan mga kababayan. Happy birthday po, Pangulong Duterte. Roa Duterte, mga kababayan. Happy birthday po sa inyong lahat. Tama po yung sinasabi ni BP Sara kasi ang ating batas ginagawa pong weaponize ng mga kalaban nila sa politika. At tanging sandalan na lang po ng mga Duterte ngayon ay ang taong bayan na sumusuporta sa kanila. Patuloy po tayong susuporta sa mga Duterte sa abot ng ating makakaya. Alam naman po natin ang kalaban natin ay maraming kwarta na ninakaw sa gobyernong ito na mali-maliit ang pera na pangmanira sa kanilang mga kalaban sa politika. Na katulad ng pamilyang Duterte na walang ibang hinangad kung hindi mapabuti ang ating bayan para lang sa sarili nating kapakanan, mga kababayan. At ginagamit ng mga kalaban nila ang pera ng bayan para wasakin ang pamilyang Duterte, mga kababayan. Happy birthday po, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. God save the Philippines.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismi,